Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Good morning, beloved! Ayan, palakpakan naman natin uli ang Panginoon sa maginaw na umagang ito. Purihin ng Lord. Salamat at nandito tayo. Muli, makakapagpasalamat tayo sa Panginoon at makakapakinig ng kanyang mensahe. Bago po ako magsimula, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Kami po ay pinalakas, pinalusog ninyo, Panginoon, at lahat ng pagpapala ay tinutugis kami dahil kayo'y mabuting Diyos. Kayo ay good shepherd. Lord, itong mensahe na ito ay tinataas po namin sa inyo. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Paunawa niyo po sa amin ang mensahe niyo. Ako naman po itago niyo sa inyong likuran. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maipahayag ang inyong mensahe. Salamat po. Ang lahat po ng glory ay para sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo ay patuloy na nasa series ng Victorious Living, Responding to Life's Challenges from Christ's Victory. Nandoon na tayo sa conclusion ng Psalms 23. Doon sa mga hindi nakapakinig ng mga unang mga mensahe, pwede po tayong makinig sa podcast. Ito ay mapapakinggan sa YouTube, Spotify, at saka Apple. So balikan po natin yan from Psalms 23 verse 1 hanggang ngayon po. Mapapakinggan po natin yan sa podcast. Now, by this time, I hope kabisado nyo na po yung Psalms 23 verses 1 to 6. At kung hindi pa, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Napakaganda po ng verses na yan. Ang Panginoon, ang ating shepherd, ang ating pastor, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? So, ako po, pagkatapos ko ng mga praise and sa Panginoon, pati hikahilingan ko, nakasunod na po yan. Nakasunod na rin po ang Psalms 91. Alam niyo po, pag alam niyo yung mga promises ni God, pinakikinggan niya ito. Alam ng anak ko ang mga promise ko, nakakahiya namang hindi to pa rin ang promise ko. Amen? So, tuto pa rin ang Panginoon yan kasi alam mo. Paano mo malalaman? Sa pamamagitan ng pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos. At yun, malalaman mo ang kanyang mga promises. At patuloy tayo, part 2 na po tayo ng Responding to Apprehension, Fear of the Future in the Light of Christ's Victory. So part 2 na po tayo. Ulitin ko po yung ano ba yung apprehension? Ang apprehension according to Merriam-Webster ay worry, fearfulness, uncertainty, alarm, unease. So apprehension pa rin po tayo, no? Ito yung bagay na nakapagbibigay sa inyo ng takot o worry. Apprehension. We're going to look at on how to deal with apprehension, the fear of the future. Ang takot, hindi na po natin language yon. Sa mga mananampalataya, hindi na natin language ang takot. Hindi na natin nararamdaman dapat ang takot. Kasi alam natin, ang Diyos ay lagi nating kasama. Natutunan natin na tayo ay na-born again, ang Holy Spirit ay nakatira na sa ating born again spirit. So wala nang takot. Hindi na tayo mangangamba. Ano man ang kakaharapin natin mamaya, bukas o sa mga susunod pang araw, wala nang takot. Kasi alam mo kung sino humahawak ng future mo at sino humahawak ng ngayon mo, sino? Ba't naman binubulong nyo? Sino? Si Lord. Ang ating good shepherd. Kaya wala nang
takot. At last Sunday, pinag-aralan natin ang God's goodness pursues me. Okay. Napag-aralan natin na yung sa Psalms 23 verse 6, sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At ang goodness ay galing sa Hebrew word na tov, na ang meaning ay beautiful. Yung follow naman, galing sa Hebrew word na radaf, na ang meaning ay chase, pursue, to hunt you down. So, ibig sabihin yan, mga mabubuti o magagandang bagay ay tinutugis tayo. Ang ganda, di ba? Tinutugis, hindi lang just follow, kasi translation na lang yung follow eh. Ano ba yung original text? Radaf, pursue, chase, tinutugis. Ano ibig sabihin nun? Dumadaan ka man sa mga challenges, tandaan mo, ang kabutihan at kagandahan ng Panginoon ay tutugisin ka. Ay, hindi po pwede sa anak ko yan. Hindi maganda sa anak ko na nahihirapan. Tutugisin ko ang anak ko at sisipain ko ang mga pangit sa kanya. Dahil maganda rin ang anak ko. Amen? Amen. So, napakabuti ng Panginoon. So, pagkatapos niya, meron tayong ang beloved walk. So, natutunan natin, sabi diyan, be encouraged. God is watching you. Sa totoo lang, lahat ng minamahal ng Diyos, tinitignan niya. Naalala nyo na kahit ikaw ay nakaupo o nakatayo, nakahiga, o kung ano man ang ginagawa mo last Sunday, di ba? Diniscuss natin yan. Nakikita tayo ng Diyos sapagkat mahal na mahal niya tayo. Di ba ganun tayo pag nagmamahal? Gusto mo lagi mong nakikita, lalo na nung nililigawan pa ako ng aking ex-boyfriend. Di ba gusto niya ako nakikita? Ganun ang Panginoon. Dahil love na love tayo ng Lord, gusto niya tayong pinanonood. So be encouraged. Nangiti ka dyan. Be expectant. God is blessing you. Lagi ka dapat nag-e-expect sa Lord. No? Huwag yung, baka hindi naman ako pakinggan ng Panginoon eh. Kasi tagal-tagal ko nang pinagpe-pray ito. Ang tagal-tagal. Hindi naman. Be expectant. Pagka nag-e-expect ka sa Panginoon, gumagana ang iyong faith. No? Gumagana ang pananampalataya. Ine-expect mo, Lord, thank you ha. Ine-expect ko, magiging yung anak ko, makakagraduate with flying honors. Di ba? Ine-expect ko na yung nararamdaman ko, nag-manifest na ang kagalingan. Ini-expect ko na payayamanin niyo po kami para po makatulong sa iba at sa gawain ninyo. Abi, gusto ng Lord yan. Nag-i-expect tayo. Kasi God is a big God. Siya nga may-ari ng universe eh. So yung mga hinihiling nyo, tingin nyo hindi niya ipagkakaloob. Pagkakaloob niya yun. Kung ang anak nga niya, ibinigay niya sa atin. How much more yung hinihiling mo, napakaliit lang yan sa Lord. Di ba? Amen? Now, number 3, be euphoric. Ano euphoric? Intense joy, intense happiness. Meron ka pa bang sa puso mo na nalulungkot ka? Hindi ka na malulungkot eh. Kasi kahit na anong gawin ng nasa paligid mo, ang Diyos kakampi mo. Amen. Kaya dapat lagi kang masaya. Hindi mo napapansinin yung mga yon kasi mas papansinin mo yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Because God is with you. Kasama mo ang Diyos. Sabi nga sa kanta, di ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Di ba? Sabi yun sa Isaiah. Okay, ngayon naman, dadako tayo sa number 2. Kala nyo preaching na yun, no? Review lang pala yun. Number 2. 3 reasons why you should not fear the future. Number 2, God's mercy envelopes me. Wow, envelopes. Ano ba envelopes? Niyayakap, kino-cover, ano pa? So, envelope. Nakita niyo ba yung envelope?
Di ba, pagka pinasok mo yung pera, naka-envelope pera, hindi mo nakikita kasi ang nakikita doon yung envelope, hindi yung pera. Tama? So, ito yung text natin, Psalms 23, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nung isang linggo, ang pinag-aralan natin yung goodness, yung tob, at saka yung radaf. Ngayon naman yung mercy. And syempre, kasama na din yung radaf. So, ang mercy ay galing sa Hebrew word na kesed. Sabi nyo nga, kesed. Kesed. Hindi yan chesed, kesed. Kesed means favor, mercy, loving kindness. It does carry the essence of grace. Let me explain further. Okay, tingnan natin itong Isaiah chapter 60 verse 10, yung naka-highlight. Sabi dyan sa ilalim, I will have mercy on you through my grace. NIV version naman, in favor, I will show you compassion. Tingnan nyo. Dalawang translation pero iba yung sinasabi sa ilalim. Pero pareho lang ng meaning. Mercy, saan? Through grace. And favor through compassion. So makikita natin dyan yung mga words na yan. Mercy at saka grace, favor and compassion. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo ay binigyan niya ng biyaya. O sa English ay grace. Katulad ng meaning ng Hebrew word na kesed, favor and mercy, papaliwanag ko, tignan natin yung diagram na ito. Grace. Nakapaloob sa grace, ang favor ng Lord at ang mercy ng Lord. Biyaya yan ng Panginoon. Ano ba yung favor? Okay? Hindi po flavor, ha? Baka akala nyo flavor, panlasa. Hindi po. Favor. It is about receiving special blessings, unearned, unmerited. So ito yung pagtanggap mo ng special blessing. Unearned and unmerited, hindi mo pinagtrabahuhan. Binigay lang sa'yo. Binigay sa'yo na walang kapalit na anuman. Ang tawag doon ay favor. Ngayon, nakapaloob din sa grace ang mercy. Ano yung mercy? It is about being spared from deserved punishment. Ano ibig sabihin nun? Dapat parurusahan ka, pero hindi mo na natanggap yung parusa na yon. Bakit? Kinawaan ka ng Diyos. Mercy. So ang favor, ang pagpapala, at ang kaawa-kawaan ay galing sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Now, yan ang pagkakaiba. Pero pareho na galing sa biyaya ng Panginoon. Ito ay preferential treatment, blessings, or special kindness na natanggap natin, na hindi natin pinagpaguran, may nagpagod at may nagsakripisyo para sa atin. Walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, bakit kailangan natin ng mercy? Pag-usapan natin yung mercy. Bakit ba kailangan natin ng awa? Tingnan natin sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. At nag-fall short, no? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat. Kahit ang mabubuti mong gawa, sabi sa Isaiah 64:6, ay isang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Pasador. Kung titignan niyo yung original text, ang meaning ng maruming basahan, pasador. Alam niyo po ba yung pasador? Huwag na nating masyadong explain. Babae po ako. Ganun po ang tingin. Bakit? Kasi hindi nga tayo karapat-dapat sa Panginoon dahil tayo ay makasalanan by nature. By nature tayo ay makasalanan. Kahit gumawa tayo ng mabuti, hindi iyan talagang papasok sa Panginoon. Bakit? Ang aso kahit ngumiyaw, aso pa rin siya. Tama? So kailangan mapalitan yung nature natin. Kaya kahit mabuti kang tao, hindi ka papasa sa Diyos. Amen. Kung pipilitin mo naman, hindi, mabuti akong tao. Righteous ka pala ha. Sige, mabuti akong tao, kaya kong sundin. Bigay mo ang 613 loaves sa akin.
Ayan yung picture. 613 loaf. Ang tawag po doon, mitzvot, yung 613 loaves sa Jew, mga Hudyo. Nakapaloob po doon sa 613 ay yung 10 commandments na binigay kay Moses. Wow! 613. Kaya mo kayang masunod yon? Ha? Bigyan ka nga lang ng 5. Pumalpak ka pa ng 1. Kaya mo ba yon? So wala talagang makaabot sa kalahatian ng Panginoon. Amen ba? Pang-Hudyo naman pala yan 600 mitzvot, tsaka 10 commandments. Di naman ako Hudyo. Gentile naman ako. Sige. Makulit ka ha. Romans chapter 2 verse 14. Even Gentiles who do not have God's written law show that they know His law when they instinctively obey it, even without having heard it. May lusot ka pa? Wala. Ano pa lusot mo? Kahit hindi sa atin binigay yung 613 or yung 10 commandments. Kapag alam mo, di ba meron tayong konsensya? Ay, hindi ka dapat pumatay. Alam mo yun. Luyo ng kahit hindi mo narinig yung 613 laws, alam mo, by instinct, na masama ang pumatay. Naintindihan? So, sino kaya ang makakapasa sa law na yon? Wala. Bakit ba binigay pa kasi yung law na yan? Ano ba silbi ng law na yan? Galatians chapter 3 verse 19, sabi diyan, kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala siya. Kasi marami ang tao, galing ko. Pero pag binigay mo yung law, hindi pala ako magaling. Hindi ko nasunod ito Tama? So diyan, parang sinasabi sa'yo, you are not righteous without Jesus Christ. Hindi ka matuwid kung wala ka kay Jesus Christ. Sa isang banda, kung na kay Jesus Christ ka, ginawa kang matuwid dahil sa kanyang sakripisyo. Amen. Sabi nga sa James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. Isa lang daw ang hindi mo masunod sa law. Lahat yun hindi mo na nasunod. Hindi pwedeng 99% lang ang masusunod mo. Hindi pwedeng, sabi sa alcohol, 99.9%. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan 100% mong masusunod ang law. Kaya kailangan natin ng mercy. Amen? Sino nangangailangan dito ng mercy? Amen. At iyon ay binigay sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Salamat dahil yung kaakibat na parusa na sana tayo ay tatanggap, sino na ang tumanggap? Ang bugtong na anak. Siya ang tumanggap. Lahat nung yung nature mo na makasalanan dahil ipinanganak ka. Kasi galing tayo kay Eva at si Adan, di ba? Nung nagkasala sila, ano na naging nature nila? Di ba? Hindi na sila righteous. Nagkasala na sila. Nanganak hanggang sa generation natin. Di ba? Kung ano yung, sabi ko nga sa inyo, kung aso, kahit yan ngumiyaw, aso pa rin. Makasalanan si Eva at si Adan. So hanggang sa generation natin, naging makasalanan ng tao. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kamatayan niya, tayo'y namatay din sa luma nating pagkatao. Ang luma nating pagkatao ay sinful nature. Namatay tayo nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Nung siya'y namatay yung sinful nature natin. Nung siya ay nabuhay din tayo. Kaya tinatawag tayong born again. Nabuhay na tayo. Bakit? Binuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Tayo ay anak na ng Diyos. Na kahit nakakulong pa tayo sa body na ito, darating ang panahon, babaguhin ang lahat. Mula ulo hanggang paa natin, mag-glorified body tayo. Hinihintay natin yon, malapit na. Next week, huwag kayong mawawala, yun ang topic natin. Pinipigilan ko yung bibig ko kasi baka maging next week na yung topic. Tingnan natin yung Galatians chapter 3 verse 13.
Ngunit, hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Agree ba kayo? Yes. Paminsan nga lang may dumaan Grabe naman yung binti nun. Kadain namang piso. Oh, di ba? Yun lang. Hindi mo na nasunod ang kautusan. Grabe naman. Bakit ba kaya ganyan yung uwi mo lahat yan, ang dami uwi mo. Kahit hindi dapat uwi. Halimbawa, nandoon kayo sa hotel, uwi mo yung tuwalya. Ganda. O, di ba? Ganyan ang Pilipino Lahat ng maiuwi. Di ba? O, doon pa lang hindi mo na nasunod ang law Diba? So sabi diyan, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Aray ko. Totoo yan. Nalayo tayo sa Panginoon. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Praise the Lord! Diba? Kaya dapat laging masaya tayo. Kasi tinubos na tayo sa sumpa. Wala nang sumpa sa atin. Ang tumutugis ngayon natin, goodness and mercy ng Panginoon. Sinumpa siya, si Jesus, sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Hindi pa naman ganyan kaganda yung cross na inanuhan ni Kristo Pinutol lang yun na kahoy. Akala nyo ba ganito? Pinaganda lang yan para aesthetic. Pero yung pinagpakuan sa kanya, puno lang yun, kahoy lang yun. Baka nga mayroon pa nga mga masasalubsob ka pa siguro doon Amen? Kung iyon, naiintindihan mo, para bang, Lord, sobrang mahal mo ako. Para hindi mo, yung reciprocal, yung parang, Lord, mahal mo ako. Siyempre, dahil alam mong mahal na mahal ka ng Lord, kaya mo na ngayon, Lord, sobrang mahal mo ako, kaya Lord, love na love din kita. Kasi una siyang nagmahal. Sabi diyan, pagkatapos ng ginawa ng sakripisyo ni Jesus, sabi sa 1 Peter 2:25, for you were like sheep going astray. Tayo ay tupa na naliligaw. But now, you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Dati tayong tupang ligaw. Ngayon, nakabalik na tayo sa overseer of our soul. Given that we've been blessed with God's goodness, mercy, and grace, how should we respond to these gifts? Paano tayo magre-respond doon sa regalo ng Panginoon na yun? Si David po, nagsulat sa Psalms 103 to remind himself of the benefits of God's love. So sinulat niya yung Psalms 103 para i-remind yung sarili niya, ano ba yung blessing ng Panginoon sa akin? Ano ba yung mercy ng Lord sa akin? Ano ba yung benefit ko? Bakit kailangan kong mag-respond sa pagmamahal ng Panginoon? Alam niyo po si David is an Old Testament figure with a new covenant heart. Basahin natin yung Psalms 103 verse 1 to 6. Sabi nga dyan, sabi dyan, praise for the Lord's mercy, a psalm of David. Sabayan niyo po ako Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Alam niyo po ba, diyan sa Psalms 103 na isinulat ni David, makakakuha tayo ng ating beloved walk. So, tignan natin yung beloved walk natin. How should we respond to God's goodness, mercy, and grace? Number 1, compel yourself to continually praise and thank the Lord. Ano yung compel? Ibig sabihin ng compel, oblige, mandate, o obligahin mo yung sarili mo na ipurihin ang Panginoon. Pasalamatan siya.
Si David, ginagawa niya yan inuobliga niya yung sarili niya na pasalamatan niya ang Diyos at purihin ang Diyos. Bakit? Tingnan muna natin yung Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sabi niya, uy, sarili, purihin mo, i-bless mo yung Lord. At pati yung mga internal organs ko, purihin mo ang Panginoon. Bakit kaya sinasabi ni David yan? Bakit niya kinocommand yung sarili niya na i-bless ang Lord? Remember that we are tripartite being. Remember yung 1 Thessalonians 5:23. Ano ba yung, ilan ba yung, ito, body ba talaga tayo? Yun ba ang tunay na tayo? Hindi, di ba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, we are, tatlo lang yata yung nakaka-alala. We are spirit, soul, and body. Ang totoong tayo ay espiritu na mayroong soul, kaluluwa, at itong body. Yung spirit natin na born again, always rejoicing yan sa Panginoon eh. Always praising the Lord. Yung spirit natin, why? Yung Holy Spirit nakatira sa ating born again spirit. Sino ang nakakalimot? Saan ang isip natin? Nasang parte? Nasa soul part. Sa soul part natin, ano yung nakalagay doon? Mind, emotion, will. Ang mind natin, malilimutin. Tama? Tama. So, ang kinocommand ni David ay yung soul part. Yung kanyang isip, bless the Lord, oh my soul. Bakit? Kasi may tendency tayong makalimot, lalo na kung busy. Ha? Yung, gawa ka ng report, ganyan. Linis ka na linis. Marites ka ng marites. Joke lang yon. Nakakalimutan mo ang Panginoon. Kaya, oblige yourself. Command yourself, lagi mong purihin ang Panginoon. Kaya minsan nagugulat kayo sa ibang Kristiyano, ay, thank you Lord. Ay, praise the Lord. Kasi inaalala nila yung kabutihan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, di ba? Tuwing may mga mabubuting bagay, thank you Lord. Di ba? Kasi katulad ni David, inoobliga niya yung sarili niyang i-bless ang Panginoon. Amen ba? So we have to talk to ourselves and command ourselves to do the right thing. Self-talk is very important. No? Para bang, ang ibig ko sabihin, lagi mong iisipin, ako ay righteous na sa Panginoon, kaya hindi ko nagagawin itong mga bagay na ito. Kumbaga, nagmumuni-muni ka sa sarili mo. Minsan, pwede mo kausapin ang sarili mo. You're doing good. You're doing fine. Because mabuti ang Diyos. Salamat sa Lord. So, inuobliga mo na pasalamatan ang Panginoon. How can our soul bless the Lord? Paano yan? Kagaya nga na sinabi ko, by praising Him, thanking Him, and glorifying Him. And by speaking out of His love for us and our love for Him for all His benefits. Lord, thank you ha, love na love mo ko. Thank you sa mga blessing, thank you sa mga benefits. Lord, purihin ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ka. Doon na be-bless ang Lord. Amen? Ikaw ba, hindi ka ba kinikilig pag sinabi, ang ganda-ganda mo ngayon? Ay, kapogi mo naman. Oh, ikaw ba, hindi ka ba kinikilig? Kinikilig. Di ba? Ganun din ang Panginoon. Kapag pinapasalamatan mo, kino-glorify mo, kinikilig din ng Diyos. At iba pag kinilig ang Diyos. Iba. Maliit lang hinihingi mo, gamundo naman ang bibigay sa'yo. Amen ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo po ba sa spirit natin, according to 1 John 4:17, we are like Jesus. Yung spirit natin, kamukha na ng kay Jesus. Anong version? 1 John chapter 4 verse 17. Kaya dahil yung espiritu natin, kamukha na ng kay Jesus, full of praise na yung spirit natin. Kaya kailangan natin sa mental,
Hindi mental hospital, Yung mental natin, oobligahin natin na i-bless ang Panginoon. Amen. We have to render praise not only with our spirit. Hindi lang sa espiritu natin. Kailangan pati ang soul natin nagbe-bless kay Lord. Amen? So, beloved, walk number 2. Constantly reflect on God's grace and make it your central focus. Bakit natin laging dapat mag-reflect sa grace ni God? Okay, let's read Psalms 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kalilimutan yung mga binigay sa iyo ng Lord. Yung mga benepisyo na ngayon, tinatamasa mo na galing sa Panginoon. Bakit? Bakit kailangan mo lagi i-remind yung sarili mo? Kasi pag hindi mo i-remind yung sarili mo, doon sa mga blessing na ibinigay sa iyo ng Lord, doon na papasok ang kaaway. Distrust, unbelief, doubt. Nagda-doubt ka na. Lord, hindi mo ako mahal. Takat mo nang pinagpe-pray itong bagay na ito. Nakakalimutan mo si Hesus Kristo. Halimbawa, sakit. Tagal na tong sakit na to. Tagal mong pagalingin, sabi mo, nakakalimutan mo si Jesus. Pwede namang mamatay. Nang mamatay lang. Pero ba't siya nagpabugbog? Para lahat ng sakit mo mapunta na sa Kanya. Bigyan ko kayo ng teknik. Pag kayo'y nagdadasal, pumikit kayo. At kung ano yung masakit nyo, imagine ninyo lumilipat sa dugoong katawan ni Jesus. Lord, itong sakit na halimbawa, may sakit ka, itong sakit na ito, no, lumipat na yon sa dugoang katawan mo. Kaya salamat, ako'y pinagaling mo na. Use your imagination. Use your imagination to glorify God. At huwag imagine ka ng imagine ng kung ano-ano. Di ba? Amen ba? Use your imagination. Lagi. Kaya pagka nagko-communion tayo, pagka pumikit ka, kinain mo yung kinain mo yung simbolo, no, ng katawan ni Kristo. Imaginein mo, lumilipat sa dugoang katawan ni Jesus ang lahat ng sakit mo. Amen ba? Ang praise, ang pagpupuri, parang bodybuilding yan eh. Di ba? Alam mo yung bodybuilding? 1, 2, 3, 4. Pagkatapos, ano lumalabas? Muscle. Hindi yung mga muscle mo dyan, muscle. Yung mga simpak mo dyan. Okay? So, nagkakaroon ng magandang pangangatawa ng iyong body. No? At pag nakikita yan, hoy, galing mo naman, nagbo-workout ka, ang galing-galing mo naman. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, ganun din, nakikita ng Lord, itong anak ko, talagang inire-recognize ako. Talagang na-acknowledge ako. Sabi ko nga sa inyo kanina, iba ang matuwa ang Panginoon. Amen? At kapag puro papuri at pasasalamat ang lalabas sa bibig mo, lagi kang nare-remind, anak pala ako ng Diyos. Ako'y pinagpala, pinaburan, kinawaan. Amen? So lagi mo yang nire-remind sa Panginoon. At hindi natin makakalimutan na ang Diyos ay good shepherd, na siya ay mabuti, na kahit may pinagdadaanan ka, dadaan lang to. Remember? Diba, sabing ganoon, dadaan lang tayo sa valley. Hindi tayo mag-i-stay doon sa problema. Daanan mo lang yun. Because God is a good shepherd. Amen? Good shepherd si Lord. Dadaanan lang natin yung mga problema na yan. At tutugisin tayo ng mga mabubuting bagay ng Panginoon. Amen. So sabi nga dyan, a grateful heart opens the door to miracles. Amen? Gusto nyo ng milagro? The secret is a grateful heart. Huwag kang mareklamo. Kaya nga yung mga Israelita, tumagal sa Egypt, yung nagwa-wander sila sa desert. Bakit? Reklamo. Ay buting, ano ba yan?
ito na naman ang kinakain natin. Pasalamat kami kinakain ka. Ano ba yan? Luma na yung suot ko. Pasalamat meron ka sinusuot. Naku, ano ba yan? Kailangan ko nang bumili ng sapatos. Pasalamat kami sapatos ka kaysa walang paa. Diba? Tama. Lahat ng bagay, pasalamatan mo. Kahit yung pinakamaliit, I thank you, Lord. Merong butterfly. Gumaganda ang garden. At yung mga insects nawawala kasi kinakain ng butterfly, ng spiders, lahat. Ang tingin ng Diyos, bago pa magkasala si Eva at si Adan, maganda talaga ang likha ng Panginoon. Pride lang ng tao ang sumira dito. Amen? So be grateful. Lagi kang mapagpasalamat. Ano man ang nasa iyo. Nakakahiya naman. Branded yung mga bag nila. Branded pati yung damit. Ano ba naman ito? Ay! Sinap. Bakit? Anak ako ng Diyos eh. Hindi man halata sa damit ko, pero hindi mo alam. Ang tirahan ko, heaven. Amen? Amen? So, ano sabi? Huwag kang magreklamo. Ulitin nga natin, hindi ako magrereklamo. Magpapasalamat ako. Okay. It opens the door to miracle. Milagro. Now, ano ba yung sinasabi dyan ni David na benefits? Bibigay ko sa inyo. What are the 6 blessings or benefits highlighted on Psalms 103 verses 1 to 6? Okay. Number 1, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Alam nyo yan? Isang verse lang yan sa New Testament. 1 Peter 2:24. Ang sabi diyan, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. Nakuha na niya diyan yung who forgives all your iniquities. Sa kanyang katawan, lahat ng kasalanan ng tao ipinataw sa kanyang katawan. At nung namatay siya, namatay din yung ating lumang pagkatao. Sinabi ko na yan kanina, di ba? And live for righteousness, na buhay tayo na matuwid na sa harapan ng Panginoon. Matuwid na tayo sa harapan ng Ama. Anuman ang nakaraan mo, pinatawad na yun ng Panginoon. Past, present, future. Pinatawad na yan ng Panginoon. Kaya nga tumira siya sa born again spirit natin. Sabi sa kanina, di ba, who heals all your diseases. Sabi diyan, by His wounds, you have been healed. Dahil sa kanya mga sugat, tayo ay gumaling. Next, first benefit yon. Next benefits. Who redeems your life from destruction. Diyan po muna tayo. Alam niyo po, tinignan ko yung redeem sa original text. Ang redeem sa original text ay gaal. Sabihin nyo nga, gaal. Legal term yan sa Hebrew na ibig sabihin, buying back the person or the property. Halimbawa halimbawa, si Sister Ella, may malaking pagkakautang. Okay? Ako, magbabayad ng utang niya para siya ay totally nang maging debt-free. Okay? So, ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Malaki ang pagkakautang natin. Bakit? Dahil sa kasalanan. Binili tayo ng kanyang dugo. Ang pinambayad niya, overpayment pa nga. Bakit? Buhay niya ang kapalit. Hindi pera, buhay ng Panginoon. Binaybak tayo. Siya na ang namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mabayaran. Amen? Naintindihan ba yon? O, tignan natin sa Colossians chapter 1 verse 13. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. Malinaw, di ba? Mula sa kadiliman, nilipat tayo sa kalinawagan.
ng kanyang anak sa Panginoong Hesukristo. Binili niya ang kalayaan natin at pinatawad lahat ng kasalanan natin. Amen? So yun yung redeem doon sa benefit na yun. Amen? Now, tayo ngayon na ay na kay Kristo na. Alam niyo ba, araw-araw nire-redeem din tayo ng Panginoon? May mga pagkakataon. Kasi ngayon, Kristiyano na tayo. Tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. Pero araw-araw nire-redeem pa rin niya tayo. Ilang beses na hindi niyo nalalaman, iningatan na pala kayo ng Panginoon. Tulad kanina, yung testimony. Diba? Pinasok, binuksan yung dryer. Kung hindi iningatan ng Lord, yung nagbukas ng dryer, sabog ang dryer. Amen? So marami pala tayong mga pagkakataon. Akala natin, ay, nadisgrasya ako. Pero hindi malala yung disgrasya mo. Bakit? Iningatan ka ng Panginoon. Nung nakaraan, di ba, mayroong testimony na gumulong-gulong ang sasakyan. Gumulong-gulong. Pero iningatan siya ng Diyos. 6 na beses gumulong-gulong ang kanyang sasakyan. Pero lahat ng tibo, nabasag kasi sa salamin, lahat ng tibo, dumikit lahat dun sa damit niya. Pero alam nyo, milagro, wala siyang malalim na sugat. Katakataka. No? Every day, iniingatan tayo ng Panginoon. Kulang ang salitang pasalamat. Hindi mo alam. Minsan, naglalakad ka, bigla ka na lang napaganon, tapos may mabilis na motor, na mga kamote rider. Hindi mo alam, iningatan ka na pala ng Panginoon, di ba? Sa kamote rider na yun. Yung pala, hindi mo alam eh. Nire-redeem ka na ng Lord. Alam nyo ba, mayroong inuutusan ng Lord, mga anghel. Tignan natin. Sa Hebrews chapter 1, verse 14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Save na ba tayo? Yes. Merong ministering spirit, sinabi dyan. O Tagalogin natin. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya. Sino nagsusugo? Ang Diyos. At sinugo niya para tumulong. Para ano daw? Para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Tumanggap na ba tayo? Yes. So pray lang. Lord, thank you. Iningatan niyo na po kami sa pag-alis po namin ito. Don't forget, Lord, kasama kita. Sakay sa kotse, sakay sa grab, sakay sa motorsiklo. Lord, thank you. Iningatan mo na po ako. Papadalang ka ng Lord ng ministering spirit. Angels, iingatan ka. Lord, thank you sa bahay na ito. Sa pangalan ni Jesus, alis masamang espiritu. In Jesus' name. Dahil ang nakatira rito ay mga anak ng Diyos. Mga anghel ng Diyos. Salamat, Lord, sa mga anghel na pinadala niyo po. Ang bahay na ito'y protektado. Amen? So, lagi lang pray. Bakit iniisip mo lagi na ang Diyos ay mabuti? Kahit ang pag-iingat, iingatan ka. Amen ba? Amen. Now, anong number na tayo? Benefit number? Parang number 4 na yata. Who crowns you with loving kindness and tender mercy. Alam niyo po ba, tiningnan ko sa Hebrew kung ano yung crown. Ang crown ay ibig sabihin, atar. Sabihin nyo nga, atar. Sa Hebrew word, atar, means surround. Kaya nga, kanina, di ba sabi, envelopes me. Surround. Ang galing. Sa Psalm 23 sabi, follow. Tutugisin. Ngayon naman, surround. May kawala ka pa ba? Sa goodness and mercy ni God? Wala na. Tinutugis ka pa. Boy, sinusurround ka pa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po ba sa Israel? Sa Israel, bakit hindi makaano yung missile
kasi pinapa-anuhan sila ng missile, di ba sa news? Meron silang dome. Yung dome. Bali pagka yung missile na galing sa Iran, halimbawa sa Iran, pang! Hindi makaka-ano doon. Kasi may dome sila. So parang ganun. May protection tayo galing sa Panginoon. Wow! Kapag hindi mo to alam, sayang. Kaya salamat, nandito ka, kapatid. Natutunan mo ang bagay na ito. Hindi ka na iniwan ng Lord. Hinahabol ka pa at tinutugis ng pagpapala niya. Sinusurround ka pa ng kanyang loving kindness and tender mercy. Our God is a merciful God. That even His throne is called the mercy seat. Wow! Praise the Lord! Sobrang merciful si Lord. Yung throne niya, ang tawag, mercy seat. Sobrang mapagmahal. Kahit makulit ka, minamahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? Ang spirit natin di na nagkakasala. Ano na lang ang nagkakasala? Soul, yung mind natin. So kahit anong gawin mo, pahabulin ka pa rin ng pagpapala, mahal ka pa rin ng Lord, isusurround ka niya ng tender mercy and loving kindness niya. Amen? Now, unahin natin yung verse 6. Pero pang number 5 natin ito na benefit. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Nakaranas ka na bang ibuli? Ha? Binubuli ka? Pinag-uusapan ka? Sinisiraan ka? Ano pa? Character assassination? Ha? Minamaliit ka? Minamata pobre ka? Pinagmamalupitan ka? Minamaliit? Lahat na. Naranasan nyo na yan? Lahat naman yata nakaranas. Wala naman yata hindi nakaranas niyan. Pero ang ganda ng promise ni Lord dyan. No? The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Bahala na si Lord. Huwag mong gantihan. Kasi ang ganti mo, sampal lang. Kay Lord, hindi. Ano ibig ko sabihin? Sabi sa Romans chapter 12 verse 19, ang sabi dyan, Beloved, oy, tayo yun. Amen? Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Akin ang paghihiganti, sabi ng Lord. Oh, di ba? Naalala ko nun. Yung panganay ko binubuli. Gaganyan lang si Martini. Pero ang tita, si Tita Pe, hoy, bakit mo binubuli yung pamangkin ko? Halika nga rito. Ganon. Ganon ang Diyos, hindi niya hahayaan na palagi tayong binubuli. Pag-pray mo lang, Lord, pinagpapala ko po tong tao na ito na nambubuli sa akin. Pinapatawad ko po siya kasi una mo akong pinatawad Pero bahala na po kayo, Lord. Palakasin mo lang ang loob ko. Alisin niyo lang po sa isip ko yung pambubuli niya. Salamat sa kalakasan. Ganon ang pag-pray, hindi yung bukas. Hindi ka naaabutan ng araw, mantakas sa akin. Hindi ganon. Hayaan mong si Lord ang maghigante para sa iyo. Dahil mas magaling ang Panginoon kaysa sa atin. Amen! Now, benefit number 6. Who satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Alam nyo, bibigyan ko kayo dito ng 3 revelasyon o revelation dito sa verse na ito. Yung mouth, tinignan ko sa Hebrew. Ang mouth sa Hebrew ay adi. Alam nyo kasi yung mga English at Tagalog, mga translations lang yan. So bumabalik tayo talaga sa original text. Ang Hebrew niya ay adi. Ang ibig sabihin, ornaments. Ano yung mga ornaments? Those are things na ina-add mo sa damit mo. Ina-add mo dito sa tenga mo. Mga accessories para ikaw bumuti. Diba? Bakit mouth? Ipapaliwanag ko, teka lang. Atat naman kayo wait lang. So, ibig sabihin, ito yung mga treasure. Pwedeng treasure. Diba? So, mouth. Bakit? Number 1,
Three revelations on Psalms 103 verse 5. Number 1, God supplies all that you need for your contentment. Mouth, 'di ba? Ano ba yung nilalagay natin sa bibig? Food. 'Di ba? Food. Alam niyo, hindi lang basta food. Bibigyan pa kayo ng pambili ni Lord ng vitamins para kayo ay bumuti. Lumakas like an eagle. Amen? O ngayon, uso pa sunscreen. Bibigyan kayo ng Lord ng pambili niyan, hindi lang basta food. Amen? So sinusupply niya yon. Kaya sinabi dyan sa verse na yan, who satisfies your mouth with good things. Amen ba? So that your youth is renewed like the eagles. Number 2, speaking out God's word brings to life. Pag alam mo yung promises ni God, lahat ng promises na yon, bibigay sa'yo. Kaya huwag tayo magpaka-ignorante. Dapat alam natin ang promises ni God. Amen? Kaya nga sabi ganun, satisfy your mouth. Kapag sinasabi mo, Lord, thank you. Pinagaling mo na ako, magaling ka na nga. Kasi pangako niya yun eh. Di ba sabi ganun, kanina si Lord ang magbibigay ng justice and righteousness sa'yo. Paniwalaan mo, sabihin mo lang, Lord, you give justice and righteousness. Bahala ka na sa nang maliit sa akin. Amen? Now, 2 Corinthians 1:20 ang sabi diyan, all the promises are yes, and in Him, amen. Diba? To the glory of God through us. Ibig sabihin, lahat ng pangako ng Lord, magmula Genesis hanggang Revelation, banggitin mo, yes and amen dahil kay Kristo. Amen. So speak it out. Banggitin mo. Ideklara mo. Huwag mo sarilinin. Banggitin mo. Nabe-bless ang Lord pag alam mo. Nabe-bless siya. Amen? Okay. At eto na po, napakaganda nung susunod dahil ipapaliwanag ko yung susunod na may background ng kultura ng Hudyo. Number 3, next week. Next week, kaya kayong mawawala. Sayang pag hindi nyo napakinggan yun. May kulturang Hudyo yun. Adi art. Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Lord. Tayo po ay yumuko at pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil tunay na mabuti kang pastol. You're a good shepherd. Hinahabol po kami ng pagpapala ninyo. Tinutugis kami nito. At higit pa doon, sinasurround kami ng pagmamahal mo. Purihin ang matamis mong pangalan. Hallelujah. At sa mga beloved o sa mga kapatiran o sa mga nakikinig sa podcast at sa mga taong ngayon lang nakarinig ng ganitong mga mensahe, kung nais nyo na ang Panginoon ay maging good shepherd, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat po. Salamat po. Salamat sa pagmamahal nyo Salamat po sa na laging tumutugis sa akin. pagtugis Sa kabila na ako'y makulit, Sa kabila na ako'y makulit, minahal mo ako. minahal mo. Salamat sa kapatawaran Salamat sa krus ng sa Kalbaryo. krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, Tinatanggap kita, Panginoon bilang Jesus. tagapagligtas ko. Salamat, Salamat. isinulat mo na ang pangalan ko Pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, naririnig niyo po ang dalangin ng bawat isa. Tumayo na po tayo. Naririnig niyo po ang panalangin ng bawat isa. Lord, may kanya-kanya pong pinagdaraanan ng bawat isa. Hindi ko man po ito alam, Lord, pero naririnig niyo po ang kanilang panalangin. Alam na babatid niyo po ang puso nila, ang mga kirot sa puso nila, alam niyo, Panginoon. Salamat dahil mabuti kayong Diyos.
Ayaw niyong naaapi ang mga anak ninyo. Lord, thank you. Niyayakap niyo po kaming lahat ngayon. Meron po kami, Panginoon, na dinaramdam sa aming katawan ngayon. Ayon sa pangako mo, pinagaling mo na kami. Patong niyo po ang kamay niyo sa sakit sa inyo, masakit sa inyo. Kung marami, sa ulo na lang. Sa pangalan ni Jesus, mga espiritu ng sakit sa katawan, in Jesus' name, lumayas kayo sa katawan ng mga kapatiran ko sa pangalan ni Jesus, sapagkat wala kayong karapatan sa kanilang katawan, in Jesus' name. Niredeem na ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya mula ulo hanggang paa, immune system, lumakas ka. Katawan, lumakas ka. Kagalingan, dumating ka na, mag-manifest ka na agad in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, sa mga may problema, sa mga relasyon sa kaibigan, relasyon sa pamilya, o relasyon sa opisina, o kahit sa among relasyon, hindi po kayo natutulog. Hindi po lingid sa inyo kung ano man pong gulo na ito. Hindi nyo po ito nais dahil kayo ang Diyos ng kapayapaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami na anuman sigalot ito, in Jesus' name, payapa na ito. Sa pangalan ni Jesus, maaayos ang lahat ng bagay. Ihipuin ang dapat hipuin na tao. Kakalmahin ang bawat emosyon na merong galit, emosyon o isip na hindi maganda, in Jesus' name. Lord, sa may mga problema pinansyal, hawakan niyo bulsa niyo. Dahil nais ng Diyos, isasatisfy ang mouth natin. Higit pa, hindi lang tayo basta makakaraos dahil ang gusto ng Diyos, we are thriving. Higit pa, sapagkat gusto niya, mayaman tayo dahil tutulong tayo sa iba. Tutulong tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa provision nyo. Pag-aari nyo ang buong mundo. Kaya hindi imposible sa inyo na kami ay pinagpapalan nyo maging sa pinansyal na pangangailangan. Thank you, Lord. Kung may mga utang man po kami, Lord, bayad na yan dahil binayaran mo na yan, Panginoon. Nagpapasalamat kami ngayon, Panginoon. Dahil mabuti kang Diyos, nagpo-provide ka sa lahat ng pangangailangan. Salamat. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lalakad po kami ng isang buong linggo na nakataas ang naka-chin up dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Purihin ka, pasalamatan ka, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.